Kung gusto nyo pala ng dagdag na income, mag-Forex copy trading na sa XM Forex Broker. MT4 Broker or MT5 ang gamit dito. I-click nyo lang ang link sa baba. Russia may plano nga bang atakihin ang Britain? Nag-uusok sa galit ang Foreign Ministry official sa UK. Ginagamit ng Ukraine ang mga British weapons upang salakayin ang mga rehiyon ng Russia. Inatake ng Ukraine ang Belgorod, Kursk at Volgograd region ng Russia nitong ika-11 ng Mayo. Nagkaroon ng isang mabilisang pagkasira sa ugnayan ng Russia at UK sa gitna ng mga pag-atake ng Ukraine. Isang opisyal ng Russian Foreign Ministry ang nag-drop ng isang bombshell sa gitna ng pag-atake ng Ukraine. Noong ika-11 ng Mayo, nagpaputok ang Ukraine ng mahigit 37 drones at rockets sa 3 rehiyon ng Russia. Sinasabi ng Russia na ang lahat ng mga target ay naharang sa itaas ng Belgorod, Kursk at Volgograd. Sinabi ni Sergei Belyaev na ang mga pwersang Ukrainian ay aktibong gumagamit ng mga armas na ibinibigay ng Britain upang isagawa ang mga pag-atake ng mga terorista laban sa mga rehiyon ng Russia. Narito ang pahayag ni Sergei Belyaev, ang Second European Department Head ng Russian Foreign Ministry. Ang mga armas na ibinigay ng UK ay aktibong ginagamit ng militar ng Ukrainian sa mga pag-atake ng terorista sa infrastruktura ng sibilyan at ang populasyon ng sibilyan ng Donbas, pati na rin ang iba pang mga rehiyon ng Russia. Sinabi rin ng opisyal ni Putin na tinutulungan ni Sunak ang Ukraine na makakuha ng mas malaking papel sa NATO. Ang anunsyo noong nakaraang buwan ng punong ministro ng Britanya na si Rishi Sunak na isang $617 million na package ng tulong militar para sa Ukraine ay isang pagtatangka ng Britain na makakuha ng isang mas kilalang papel sa NATO at sa mga bansang Europeo. Ayon pa kay Sergei Belyaev, ang British ay kumilos sa isang katulad na paraan kapag nagsimula silang maghatid ng mga Storm Shadow cruise missiles at Challenger 2 tank sa Ukraine na naging isa sa mga unang bansa na nagbigay sa Kiev ng mga ganitong uri ng hardware. Ang UK ay isang matibay na taga-suporta at kaalyado ng Ukraine sa digmaan nito laban sa Russia. Isa ito sa pinakamalaking donor ng armas sa Kiev mula noong sinalakay ng Russia ang Ukraine. Nagbigay ang London ng $8.9 billion ng tulong militar sa Ukraine mula noong ika-22 ng Pebrero noong 2022. Nagbigay ang UK ng mga sopistikadong armas tulad ng long-range Storm Shadow missile at Challenger 2 tank. Sinasanay din ng UK ang mga militar ng Ukraine upang labanan ng Russia sa larangan ng digmaan. Ang relasyon ng Russia at UK ay humina pagkatapos ng pahayag ng British Foreign Secretary noong nakaraang linggo. Sinabi ni David Cameron na hindi sasabihan ng UK ang Ukraine na huwag gumamit ng mga British weapon sa pag-atake sa loob ng Russia. Ang komento ni Cameron ay ikinagalit ng Russia na pagkatapos ay ipinatawag ang envoy ng UK na si Nigel Casey sa Moscow. Pagkatapos ng mga pahayag ni Cameron, nagbanta ang Russia na wawasakin ang mga armas ng UK sa Ukraine at sa ibang lugar. Ang Russia ay paulit-ulit na nagbabala na ang suporta ng UK sa Ukraine ay magbubunga ng mga mapaminsalang resulta. Ang French troops sa Ukraine ay magiging legitimate target para sa Russia. Russia sinasabi na ang bilang ng mga lalaking French na namamatay sa labanan sa Ukraine ay dumarami. Nagbabala ang Russia sa NATO bilang handa na ang Lithuania na itapak ang mga paa nito sa kalupaan ng Ukraine. Binalaan ng Russia ang France na kung magpapadala si President Macron ng mga troops sa Ukraine, sila ay ituturing bilang mga legitimate na target ng mga hukbo ng Russia. Narito ang pahayag ni Maria Zakharova, ang Russian Foreign Ministry spokeswoman. Kapansin-pansin na ipinaliwanag mismo ni President Macron ang rhetoric na ito bilang isang pagnanais na lumikha ng ilang uri ng strategic na wala namang katiyakan para sa Russia. Kailangan natin siyang biguin. Para sa amin ang sitwasyon ay tila higit na ang katiyakan. Matagal na rin kaming nakapagdesisyon na kung ang mga French ay lilitaw sa conflict zone, hindi maiiwasan na maging target sila ng mga armadong puwersa ng Russia. Noong February, pinukaw ni President Macron ang isang kontrobersya
na nagsasabi na hindi niya maaaring ibukod ang deployment ng ground troops sa Ukraine sa hinaharap. Sinabi ni Maria Zakharova na nakikita na ng Russia ang lumalaking bilang ng mga French national na mga napatay sa Ukraine. Narito pa ang kanyang pahayag, ngunit sa parehong oras, naiintindihan nila na ang lahat ng rhetoric na ito ay mapanganib at mas agresibo at ang mga hostage at ganun din ngayon ang mga direktang biktima nito ay ang mga mamamayan ng France. Muli kong sinasabi, ang data tungkol sa mga French na namatay sa conflict zone, na nakipaglaban at marahil ay hindi lamang sila nakipaglaban, ngunit pinamunuan ang mga unit ng Armed Forces of Ukraine ay nagbigay sa kanila ng ilang patnubay o payo, tulad ng ang mga data ay pataas ng pataas sa kasamaang palad. Naghahanda na ang Lithuania na magpadala ng mga troops sa Ukraine. Nakahanda na ang Lithuania na mag-deploy ng mga sundalo nito sa lupain ng Ukrainian para sa isang training mission. Sinabi ito ni Prime Minister Ingrida Simonite sa Financial Times. Sinabi ni Ingrida na may pahintulot siyang parliamentary na mag-deploy ng mga sundalo sa Ukraine, ngunit wala siyang natanggap na hiling mula sa Kyiv. Ayon pa sa kanya, hindi siya nababahala sa pag-iisip ng Russia tungkol sa posibleng pag-deploy nito ng isang provocation. Kung iisipin lang natin ang tugon ng Russia, hindi tayo makakapagpadala ng kahit anuman. Tuwing ikalawang linggo, maririnig mo na may isang tao ang naapektuhan ng nuklear. Inulit ng punong ministro na ang Vilnius ay masigasig na tumulong sa bansang Ukraine upang tiyakin na may potensyal ito na muling palakasin ang kanyang armed forces. Ang Russia ay nagsagawa kamakailan lang ng mga drills na may mga tactical na nuclear weapons bilang tugon sa mga komento ni President Macron. May duda si Ingrida na gagamitin nila ang mga armas dahil ang radioactive fallout ay tatama rin sa Russia sapagkat mas madalas na ang hangin ay umiihip mula sa kanluran patungo sa silangan. Sinabi ng Ukrainian Prime Minister na si Denis Shmyhal sa Canadian media noong nakaraang linggo na ang kanyang bansa ay matutuwa na makita ang Western intervention kung dumating man ang panahon. Sinabi rin ni Ingrida na hindi totoo na iniisip ng Lithuania ang deportations sa mga mamamayan ng Ukraine dahil hindi legal na pilitin ang mga ito na bumalik sa kanilang bansa upang makipaglaban sa Russia. Hayon kay Ingrida, ang Russia ngayon ay mas pinapalakas ang kanilang mga pag-atake sa mga infrastructure ng Ukraine upang mag-provoke ng bagong wave ng mga tao na tumatakas mula sa bansang Ukraine. Sinabi ng Russia na ang pagpapadala ng mga NATO troops sa Ukraine ay magiging lubhang mapanganib at mahigpit din nitong binabantayan ang isang petisyon ng Ukrainian para sa naturang intervention. Paulit-ulit naming sinabi ang tungkol sa direct intervention sa lupa sa labanang ito ng mga bansang militar ng NATO. Narito naman ang pahayag ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov. Ang Kyiv regime ay medyo unpredictable. Ito ay potensyal na nagdadala ng napakalaking panganib, kaya itinuturing namin itong isang labis at challenging provocation at syempre, maingat din namin itong binabantayan. Ang petition sa website ng Ukrainian President ay nagsasabing dapat hilingin ng Kyiv sa US, Britain at iba pang mga bansa na magpadala sila ng mga troops upang tulungan ito na maitaboy ang mga pagsalakay ng Russia. Sinabi ng Russia na sila ay magsasagawa ng pag-deploy ng mga tactical na nuclear weapons bilang bahagi ng isang military exercise matapos ang mga banta sa kanila mula sa France, Britain at US. Binaliwala ng Russia ang mga paratang ng British arson bilang provocation. Samantala, tinawag ng Russia na walang katotohanan ang mga paratang sa kanila ng British sa pagkakasangkot ng Russia sa isang arson attack sa Britain at hindi sila bahagi ng isang information war laban sa Moscow. Sinabi ni Maria Zakharova na itinuturing ng Russia na mapanukso ang mga naturang paratang sa kanila at hindi sila kailanman nagsagawa ng mga pag-atake ng pagsabotage laban sa mga civilian target. Narito ang pahayag ni Maria Zakharova. Itinuturing namin ang mga provocative na statement bilang isa pa umanong round sa information war laban sa ating bansa na pinakawalan sa Downing Street. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang ganitong uri ng mga insinuations
na lumalabas sa media sa instigation ng mga intelligence services ay ginamit ng mga opisyal ng British upang ipa-attribute ang sarili nitong mga maling kalkulasyon sa politika sa loob ng bansa. Sa kasong ito ay ang paglaban sa krimen sa isang gawa-gawang banta ng Russia. Ang mga iyon ay walang kabuluhan na pagtatangka. Sa totoo lang, ito ang aking masasabi. Noong nakaraang buwan, nagtakda ang Britain ng kaso laban sa isang lalaki dahil sa aligasyon ng pambihirang aktibidad ng Estado na layuning magtagumpay ang Russia. Ang akusado umano ay nagre-recruit pa ng iba para sa isang arson attack sa pamamagitan ng isang commercial na property na may kaugnayan sa Ukraine sa London.